Okay, yan. So, good evening, Maki. So, since na hindi tayo masyadong nakakapag-meet, so medyo late na kasi tayo. So, hindi tayo nakakapag-meet. That's why I've decided to just record our topic. Kasi baka by Saturday, I have lots of things to do na naman. Baka hindi na naman kita ma-meet. Okay? So, I've decided to just record our discussion and for you to just listen na lang sa ating discussion. Okay? So, later na lang yung magiging exam mo. Okay? So, I'll just update you on when will be your prelim examination. But of course, for now, just um, work on with our lesson muna. Okay? So, siguro with our orientation, no need na para i-orient ka since na it is your tutorial na subject. Actually, if ever sana is pwede na sana kitang ipasa. Pero syempre, we need also to have this discussion so that you will be able to at least be nourished with your knowledge about philosophy. Especially nowadays that we are dealing with such events wherein medyo nawawala na yung philosophy ng tao. Okay? So, ako siguro, I'll just be quickly introducing myself. So, yan, ako ulit si Juanito G. Avot Jr. So, I am an LPT. So, I am a licensed professional teacher. O, siguro na we've met naman na. So, yan, kilala mo naman na ako. Okay? So, yan. We will discuss about our topic for philosophy of man, of course. Ayan. Kung mapapansin mo, Maki, what do you see with our screen? Ayan, syempre hindi ka din makakapagsalita pala, no? Since na it is recorded. Mapapansin mo, di ba? May matanda, di ba? Na nakamask, may bata na newly born, di ba? Nakamask. May bata din dito, child na nakamask. May sinusunog, okay? May coffin na hawak-hawak. Puro sila naka PPE, 'di ba? So halata naman na this also those pictures were taken nung pandemya or nung pandemic. Okay? So nung pandemic, we have lots of kumbaga negative things na naiisip, 'di ba? Magpapatuloy pa rin ba ang humanity? Okay? Mabubuhay pa kaya tayo? Okay, 'di ba? Parang medyo napapaisip tayo nun, 'di ba? Actually, halos lahat naman nagkaroon ng anxiety, 'di ba? Nagkaroon ng depression during the pandemic. Okay, especially us na graduating noon, then merong pandemic. Okay? Anong pandemic, medyo nabahala tayong lahat, 'di ba? We have lots of negative things na pumapasok sa utak natin, 'di ba? Pag nakakarinig tayo ng may namatay sa ganitong barangay, 'di ba? Tapos may nag-positive sa ganitong zone, 'di ba? Medyo na-alarm tayo. Minsan nung pandemic nga may mga hindi na nagkakaunawaan because of pandemic. Gusto nila wag padaanin yung ganitong tao kasi close contact nung nagka-pandemic, nung nagkaroon ng COVID virus. Okay. So, how about you, Maki? Yan, ano ba yung naramdaman mo during the pandemic? Parehas ba tayo ng mga naramdaman? Ganyan. So, siguro yung mga thoughts mo, sa'yo na lang muna. Since na hindi pa tayo makakapag active discussion since na-recorded to. Okay? So, nung pandemic, may mga questions tayo, 'di ba? So how are you doing during the pandemic? Uh,
Are you enjoying the pandemic kasi walang pasok, ganyan? Kasi walang masyadong tao, walang masyadong events na nangyayari. Okay? Kasi nasa family tayo, di ba? Family time tayo during the pandemic. So have you asked yourself, why am I feeling this way? Okay? So this question, if ever man na tanong mo to, is talking about the cause, okay, of your feeling. What have you felt during the pandemic? How about how can I overcome it? Okay? So kung ang nakukuha mo nun, na feel mo nun is anxiety, 'di ba? Parang gulong-gulo ka nung pandemic. Tapos parang di mo alam yung gagawin mo nung pandemic. Kapag natanong mo sa sarili mo na why am I feeling this way? You are dealing with the cause, okay, of what have you felt, 'di ba? So how can I overcome it naman if ever man na natanong mo ito? You are dealing with the process kung paano mo ma-overcome yung anxiety na yon, yung kaguluhan sa pag-iisip mo na yon, 'di ba? Nag-iisip ka ng paraan during the pandemic. Magfo-focus na lang ako sa family ko since na sila yung kasama ko. 'Di ba? Magfo-focus ako sa mga relatives ko kasi nasa iisang compound kami, 'di ba? How it will affect my life and the people around me. So if ever man na wala kang ginawa, di syempre, magpapatuloy yung anxiety mo to the point na parang hindi ka na masyadong kilala ng mga family members mo. Di ba? So nasa iyo yan. So that will be the consequence of your action sa process. Di ba? So according sa philosophy, we have these questions, or if you have these questions on your mind, you are dealing with such cause, process, and the consequence of the actions. Okay? So, philosophy is about questions and answers. So, bakit siya naging about questions and answers? Ang philosophy kasi, napakarami nating mga tanong. Napakaraming sagot sa mga tanong na yan. Pero, hindi natin minsan agad nalalaman ano nga ba yung sagot sa mga katanungan natin, 'di ba? O natanong mo na ba sa sarili mo minsan na kunyari may nangyaring hindi ka aya-aya sa bakit ako, 'di ba? Bakit ako pa yung binigyan ng ganitong sitwasyon, 'di ba? Bakit ako, 'di ba? Accordingly sa philosophy, there are lots of answers with our questions. Pero there is a certain time wherein it will be given to us. Okay? Hindi pa yan, baka hindi pa oras para malaman yung sagot sa question natin. Okay? But since that we have dealt with such questions, sobrang dami na ng question, di ba? Na nadidil natin is we are getting ready with philosophy or mismong philosophy na mismo yung ginagawa natin na yon. 'Di ba? Napakarami nating tanong, 'di ba? Bakit kaya hindi pa napaparusahan yung mga dapat parusahan, 'di ba? Bakit kaya patuloy na lumilindol, 'di ba? Bakit kaya sa ganitong place madaming lindol, 'di ba? Aside from scientific investigations, 'di ba? Na madaming fault line pala doon, na doon pala ay madaming mga crust na medyo tabingi, 'di ba? That's why medyo malakas yung impact ng lindol, 'di ba? So, madami na tayong mga tanong na nasagot na din, pero madami pa rin tayong mga tanong na hindi pa nasasagot. 'Di ba ganoon naman? Dito sabi dito, do I control my own destiny? 'Di ba? Does God exist? Minsan napapatanong nga, 'di ba, yung ibang tao, especially kapag hindi maganda yung nangyayari sila or hindi maganda yung nangyayari sa kanila. Okay?
So yan, minsan napapatanong tayo, bakit ako, mahal ba ako ng Diyos? Or do actually God exist? Di ba? Sobrang dami natin mga katanungan, di ba? And dyan papasok itong si philosophy. Since na si philosophy is about questions and answers. Another question, Maki. So have you experienced being lost? Yung naligaw? Okay? Kapag naligaw ka, ano ba yung unang ginagawa ng mga taong naliligaw? Di ba? Ito yung mga katanungan na madalas ay natatanong ng mga taong naliligaw. Di ba? Kunyari, naligaw ka, di ba? Where am I? First thing na tinatanong mo. Di ba? Nasaan na ako? Nasaan ba ako? Di ba? Once na naligaw ka. Di ba? Sabi din dito, how do I know it? Paano mo alam na naliligaw ka? Di ba? Paano mo alam na ikaw ay naliligaw? Ano yung, kumbaga, basihan mo bakit alam mo na naliligaw ka nga? And then, pangatlong question is what should I do? Ano ba yung gagawin mo? Okay? Do you actually open your cellphone and then mag-Google Map ka para malaman kung nasaan ka para alam mo kung saan ka patungo? Magtatanong-tanong ka ba sa daan, 'di ba? Ng mga taong nakikita mo doon kung nasaan ka and saan patungo yung daanan mo, 'di ba? Or ikaw mismo yung maglalakad ka na lang and then you will discover na lang sa sarili mo kung saan papunta yung direction mo, 'di ba? In philosophy, itong tatlong questions na ito, these questions are the major questions of philosophy. Tandaan mo, Maki, where am I? How do I know it? And what should I do? So these questions are the important concept of philosophy ulit. So where am I? How do I know it? And what should I do? Nature and functions of philosophy. So sa philosophy, we have its meaning coming from its origin. Okay, from a combination of two Greek words, which are philo and sophia. Philo means love, while sophia means wisdom. So it means that philosophy is a matter of love or wisdom. Okay? You must love your wisdom. You must love the knowledge. Okay? That you will have. That's why philosophy is dealing with the human reason. Okay? So sa philosophy, kailangan merong human reason, merong reason lahat. Okay? Hindi pwedeng walang human reason sa lahat ng nangyayari. Okay? Kaya nga 'di ba merong it's all about question and answer. Kasi kung may question, dapat merong sagot, 'di ba? Pero since na hindi pa nasasagot, that does not mean na it actually do not have the answer. Okay? It has the answer, but it is not given to us because maybe there is a certain time, di ba? There is a certain time wherein it is the right time for you to discover the answer. Okay? So medyo malalim, di ba? Kasi nga, philosophy tayo. So philosophy is considered as the mother of all sciences. Also, philosophy is a way of life. Di ba? Paano siya naging way of life? Di ba? Ano ba yung philosophy mo sa buhay, Maki? O kunyari, ang philosophy mo sa buhay, time is gold, sir. Okay? It is a way of life kasi yung philosophy mo na yun yung mismong way of life mo. Since na ang philosophy mo, time is gold, pinapahalagaan mo yung oras mo. Di ba? Excuse me. So, kaya, di ba nga, oh, ikaw, pinapahalagaan mo yung oras mo, kaya mahalaga lahat ng oras mo. For example, di ba?
Yung time mo, kunyari may gig ka ng gabi, di ba? Merong kang client ng kinaumagahan, di ba? Halos yung time mo is pinapahalagahan mo since na mahalaga yung oras sa'yo, di ba? Yun yung philosophy mo di ba? Hindi ka natutulog nang walang ginagawa, di ba? Kasi once na natulog ka, di ba? Sira na yung philosophy mo sa buhay. Di ba na time is gold, di ba? O hindi ka hilata lang ng hilata kasi time is gold yung gusto mo, di ba? Yung oras na extra time mo, ginugugol mo pa sa family mo, di ba? Ganon. So it is also a science, si philosophy. It is a persistent quest for knowledge and truth. Si philosophy nga, since na marami tayong questions, nagkakaroon tayo ng consistency sa paghahanap ng sagot and katotohanan. Okay? So, origin of philosophy. Greece is the birthplace of philosophy. So, in the West, so ang tinuturing as father of philosophy in the Western civilization is itong si Thales. So, sino nga ba itong si Thales? Si Thales was the first individual who tried to reduce the multiplicity into a unity. Everything is related to each other. According kay Thales, lahat daw ng bagay ay magkakaugnay. Okay, kunyari, pinakialaman mo ang isang bagay, meron daw yan kaugnayan sa mangyayari sa future, either sa mangyayari kinaumagahan, basta naniniwala siya na once na meron kang ginawa sa isang tao, meron kang ginawa sa isang bagay, yan ay merong koneksyon sa mangyayari sa ibang tao. And hanggang sa magkakadugtong-dugtong na yan. Okay? So, medyo malalim yung gustong sabihin ni Thales. Okay? Sabi niya, everything is related to each other. Kaya nga, hindi pwede dito yung sinasabi natin na kaya natin magsarili. Okay? Hindi natin kailangan ng ibang tao. Okay? Hindi natin kailangan ang ibang mga bagay. Kay Thales, kailangan natin since nakonektado tayo. Tayong lahat. Di ba? Okay. Also, sabi dito, ang philosophy daw ay it's all about philosophical activity. So ano nga ba yung philosophical activity? Ang philosophical activity natin is characterized by three things. So number one, philosophy involves the widest generalizations. Sa philosophy kasi, di ba, marami tayong mga gustong sabihin. Okay, widest generalizations. Kunyari, yung philosophy mo about time is gold. Di ba? Yun na yung generalization mo about time. 'Di ba? Widest generalization. Kasi yung iba, iba yung pagkakaintindi nila ng time is gold. O, time is gold, sabi nila, kaya walwal ng walwal, 'di ba? Labas ng labas. Yung iba naman, time is gold. Kaya ang ginagawa nila, pinapahalaga nila yung oras nila. Hindi sila basta-basta, kumbaga, may schedule sila na sinusulat para yung time nila is magamit nila ng wasto. Okay? Philosophy is all about fundamentals. Number two, yan na philosophical activity characterized by three things. Okay? So ano nga bang fundamentals? So ang fundamental is the root cause that explains almost everything in a given context. Ganon ang fundamental. O kunyari, sa from the word foundation, di ba? O sa building, ano ba yung nakikita mo dyan? Di ba? Once na hindi maganda yung pundasyon ng isang building or ng isang bahay, agad-agad yang masisira. Or either, hindi tataas yung bahay or hindi tataas ang building, maguguhol lahat. Okay? Once na tataasan mo yung building kasi hindi maganda yung pundasyon Okay? Ganon din sa philosophy. Ang philosophy kasi, di ba, siya daw yung pundasyon ng lahat ng bagay.
Siya yung nagbibigay ng fundamentals. Siya yung pinaka-root cause, okay, ng lahat ng bagay. Also, number three na characterization is that philosophy is driven by the desire to integrate things into one coherent whole. Okay? Tulad nga ng sabi natin kanina, ang mga tao, ang mga bagay, lahat ay magkakaugnay-ugnay. Okay? Sa branches of philosophy naman tayo. We do have two main branches of philosophy. Number one branch of philosophy is cognitive branch. Number two is normative branch. Under ng cognitive branch, meron tayong tinatawag na ethics, metaphysics, and aesthetics. Under sa normative naman, meron tayong epistemology, logic, and political philosophy or politics. Okay? So how they are different with each other, 'di ba? Ang ethics, what is of value? Metaphysics, what is real? Aesthetics, what is beauty? Under sa normative naman, how do we know? Si epistemology. How do we reason naman? Si logic. And how should societies be governed? Sa politics. Di ba? Okay. So si normative philosophy concerned with the standard of good. From the word norm, ano ba yung pamantayan? Ano ba yung normal? Ano ba yung standard na dapat ay ginagawa ng isang tao? Samantalang si cognitive philosophy, it provide description of being and knowing. Being bilang ikaw na tao, di ba? Ano ba yung description bilang tao, di ba? Ano ba yung knowing naman? Once the knowing, it deals with our knowledge. Okay? Ibig sabihin, being, human, and knowing, knowledge. Okay? So, unahin muna natin ang under sa cognitive, which is si branches of philosophy na nagdidil sa metaphysics. Si metaphysics ay under siya ng, kung babalikan natin kanina, Maki, di ba? Sabi, ang philosophy, meron lang siyang, kumbaga merong tatlong questions na pinakakonsepto ni philosophy. Si where am I? How do ano na yun, where am I? How do I know it? And then what should I do? Di ba? Yan yung tatlong questions. Pero si metaphysics, under siya ng question na where am I? Kasi ang dinidil ni metaphysics is the questions regarding reality and existence. Okay? Ano ba yung totoo? Okay? And bakit nga ba talaga nag-i-exist ang tao? Di ba? Ano ba yung kahalagan ng existence natin? Okay? So that is metaphysics. From the word meta, it goes beyond kasi physics. Okay? Beyond physics. Okay? Ano ba yung reason ng existence natin? Ano ba yung realidad sa mundo? Okay? Another thing is epistemology and logic. Si epistemology and logic, under siya ng question or ng concept ng philosophy na how do I know it? Kasi si epistemology, it is study with the nature and means of human knowledge. Okay? While logic is science and art of correct thinking and reasoning. Kaya nga 'di ba, mahalaga itong si logic kasi once na wala tayong logic, hindi natin alam kung ano nga ba talaga yung totoo. Okay? Kasi it deals with correct thinking and reasoning Dapat meron tayong reasoning. Dapat tama yung pag-iisip natin. Kaya nga dapat ang tao magkaroon ng logical na thinking. Especially nowadays, hindi nila alam kung ano ba yung totoo, ano yung hindi. Ano ba yung fake news, ano ba yung tama, 'di ba? Fake news tapos lagi pa nilang sinishare, 'di ba? Fake news tapos lagi pa nilang sinasabi sa ibang tao. Especially yung mga matatanda nowadays, 'di ba? Mas prone sila sa fake news. Okay? Once na meron silang nakita sa cellphone, oh ganito pala, ganyan, ganyan pala. Alam mo, ganito pala yung nangyari kay ganito. Okay?
without even knowing or without even validating what is true talaga. Okay? So itong si epistemology and logic, branch siya ng philosophy wherein it answer the question, how do I know it? Ang pangatlong concept ng philosophy na tanong, di ba, is what should I do? Okay? Si what should I do? It deals with ethics, aesthetics, and politics. So ano nga ba si ethics or morality? Okay? Ito, tinuturo ko din si ethics. So it deals with human actions, whether good or bad, right or wrong. Okay? It is also the science of rightness and wrongness of an action. Okay? Kasi sa ethics, sinasabi dito na dapat ang emotion natin is the moral compass of our reason. So, how does it mean? O, ibig sabihin, hindi basta-basta na dapat puro emosyon tayo, hindi rin basta-basta na puro rason tayo. Okay? Dapat at least meron tayong emotion na siya yung nagiging compass or nagdadirect ng reason natin. Okay? Dapat balance silang dalawa. Okay? Kasi sobrang delikado kapag ang tao puro rason. Kapag ang tao puro emosyon, sobrang delikado. Okay? Hindi nagiging sound yung decision making natin. Okay, next is aesthetics. Aesthetics, ito, dito ka siguro magaling, Maki, since na makeup artist ka, di ba? And then you are also a designer, di ba? So it deals with the nature of art, objective judgment of beauty. Okay, sa aesthetics, also, di ba, may kanya-kanya tayong definition of beauty, di ba? Sa aesthetics, sabi nila, noon, dati, ang definition natin ng beauty is during the time of, sabi na natin yung mga ninuno natin, before the Spaniards came, before colonization, di ba? Mas maraming tattoo ang isang lalaki, di ba? Mas makisig na tingnan. Kasi noon, ang tattoo, ibig sabihin niyan, mas marami kang naipanalong laban. Okay, mas makisig ang isang lalaki pag maraming tattoo. Ngayon, pag may tattoo, 'di ba? There's a certain discrimination, 'di ba? O galing ng kwan yan, bilibid. Galing yan ng kulungan, 'di ba? O minsan dugyot. Sabi natin kapag mayroong tattoo. Minsan sabi natin, ano ba yan? Napakarumi naman ng katawan niya, 'di ba? Nagbabago din kasi yung judgment natin about beauty, pero minsan nagiging discriminatory yung atake natin. Okay? Hindi minsan kasi pasmado yung kwan natin, 'di ba? Bunganga. 'Di ba? Hindi natin masyadong nasasabi ng maayos. Okay, yung dapat is nasasabi ng maayos, 'di ba? Another thing is politics. Sa politics, sobrang gulo nitong politics na 'to. Okay? So it deals with the principles of a social system. Okay? Paano nga ba talaga nag-work ang ating government? It deals with the politics, di ba? Ang politics, paano nga ba yung gagawin ng government para maging maayos ang bansa, di ba? Ngayon sa politics natin, anong nangyayari? Sobrang gulo ng politics ng even sa government natin, di ba? So, minsan nagpapatayan because of politics, di ba? Kung talagang gusto mong magsilbi sa tao, di mo kailangan patayin yung gusto ding magsilbi, di ba? Hindi pwede na papatayin mo yung isang tao na dahil gusto niya din magsilbi, di ba? Parehas nga kayong gustong magsilbi, di ba? Why not? Na kung nanalo siya, di tulungan mo siya, di ba? Kasi gusto mong magsilbi, di ba? Pwera na lang kung iba talaga ang gusto, di ba? Pumapasok sa politics ang tao nowadays because they want power, di ba? They want this nepotism, they want the cryonism. Mga friendship nila, bloodline lang nila yung makikinabang. Okay? So, that is politics. Para sa akin, sobrang dumi ng word na ito. Politics. Kasi, imagine, nagpapatayan ng tao, naggagastos ng sobrang dami para lang makapasok, para lang sila mismo yung mag, maging leader. Eh, 'di ba, diyan na minsan natatalo yung
word na politics kasi when it comes to politics, dapat kung gusto mong magsilbi talaga, hindi mo or igagalang mo rather ang desisyon ng tao na may mas gusto sila na maging leader kaysa sa'yo, 'di ba? Hindi yung sisiraan mo pa yung taong yun or worse, even worse is papatayin, 'di ba? So that is the branches of philosophy under the concept of philosophy or the question about philosophy, what should I do? Okay? Ethics, aesthetics, and politics. So sabi dito, philosophy of human person or philosophy of man, which is ang ating sabi. Okay, medyo naputol. Okay, so dito na tayo. Saan na ba tayo? Naputol kasi. Wait lang. Medyo nawawala yung signal. Okay, so dito na tayo sa philosophy of human person. Area in philosophy that understands the human person from a philosophical perspective. So, practical uses of philosophy. Number one is for critical analysis and interpretation of concepts, definitions, arguments, and problems. Okay? Ang philosophy kasi, di ba, since na it is the foundation, mas nagiging maalam tayo sa kung ano nga ba yung dahilan ng problem natin, di ba? Mas nagiging mabusisi tayo sa pagtingin ng mga statements, ng mga arguments na binabato sa atin. Okay? It improves problem solving and decision making. 'Di ba? Mas nagiging sound yung decision making natin kasi alam natin kung saan nagmumula yung decision natin, 'di ba? We have our reason, we have our emotion, 'di ba? Alam natin ay balance. It also develop clean and adequate articulation of ideas. Mas nagiging maayos yung pag-iisip natin. Kaya pala, 'di ba? Kaya pala ganito yung nagagawa ng isang tao. Okay? Kasi malamang sa malamang baka naliligaw pa yan. Okay, hindi pa niya alam na siya ay naliligaw. Okay? It also deals with wisdom. Okay? Oh. Since na it deals with wisdom, it is the application of knowledge or sound choices and judgments. 'Di ba? Mas nagiging matalino ang isang tao kapag gumagamit siya ng philosophy. Tulad na lang, 'di ba, kapag ginamit mo yung philosophy mo na time is gold, mas nagiging maganda yung decision making, mas nagiging matalino tayo kasi alam na natin na dapat pahalaga ng oras. Since na ganoon, gagawa ako ng aking mga gagawin. Ililista ko lahat ng gagawin ko para hindi masayang yung oras ko. Mababalance ko pa, ma-enjoy ko pa yung time kasama ng family ko. Di ba? And also self-development. Mas nagiging develop, mas nagiging mature ang isang tao kapag gumagamit tayo ng philosophy. Okay? So hope so na Maki is nagigets naman yung ating topic. So I think that will end our topic for now. So hopefully, sana naman ay you have your takeaways with our topic. Okay, at least tapos na tayo with our topic sa prelim. Mm. Yan. If ever na may mga katanungan ka pa, Maki, just feel free to at least message me, of course, regarding sa exam. Yan. Okay, God bless, Maki, and hopefully, sana ay magtuloy-tuloy na um, gumraduate ka na this year. Okay?
So yan lamang and goodbye.